Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, mga minamahal na kapatid. Muli po, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kay sa mahal na Birheng Maria sa pangalan ng Apo Kunching, pagkat lahat tayo'y muli binigyan ng ating dakilang Ama ng pagkakataon na matipon sa dakong ito at siya ating makatipan sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Maaari po bang paki-check nyo po ang inyong mga cellphone, pakipatay po upang sa gayon wag po itong pagmula ng distraction ng ating gawain, lalo na po sa pagdatal ng banal na Espiritu upang tayo ay bahaginan ng mga mabanal na aral sa katauhan ng ating Apo Kunching. Nadaman nyo na po ba sa oras na ito ang presensya ng banal na Espiritu? Muli po sa mga mahal kong kapatid na alagad, magandang umaga po sa inyong lahat. Hi team, sa mga choir, sa aking mga kuya caps, sa inyo po mga kapatid kong pasyente at tagasunod, higit sa lahat sa ating dakilang Ama at sa ating mahal na Apo Kunching. Sa umagang ito, tayo po ay muli natipon upang ating pagsalusaluhan ang dakilaan ng Ama na patuloy na ibinabahagi sa bawat isa sa atin. Sino po sa inyo ang hindi pa nakakatanggap ng biyaya mula sa ating Ama? Pakitaas nga po ninyo ang inyong mga kamay. Wala po. Lahat tayo nakatanggap na ng pagpapala at biyaya mula sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po muli natin ang ating buhay na Diyos. Kahapon po, ang ating mahal na kapatid na facilitator natuwa sa mga kapatid nating mga lalaki na naaakay sa dakong ito. Ngayon naman po, nagagalak ang puso ko sa mga may gulang na ating mga kapatid na nagbibigay ng oras at panahon upang kilalanin ang ating buhay na Diyos sa katauhan ng Apo Kunching. Bagamat nawa po sa paglapit sa inyo, ito po, hindi ko po ito ginagawa sa dahilang gusto ko, kundi ito po ay kalooban ng Ama, udyok ng damdamin upang ihayag nyo na ano na po ba sa pagpunta nyo sa dakong ito ang nakamtan nyo na sa ating Ama. Biyaya, maaaring espiritual upang ang araw-araw na sagot sa ating mga pangangailangan. Una ko po muna tatawagin ay ang ating kapatid na ito. Hello. Yan. Una sa Diyos. Pangalawa, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Victoria David, nakatira po sa Santa Monica, sa Luis, Pampanga. Kami po ay naparito noong July 29. Nung po kami naparito dito sa mahal na dambana. Kami po ay nagpagamot ng aking asawa, kami pong dalawa, at saka po si Apondora. Ako po ay nakasakit, na mga 10 buwan na po ito, ang aking stroke. Pero po nung 6 na buwan ho, sinubukan kami ng Panginoon Diyos na pag 6 na buwan po, na-stroke na naman po ang mister ko. Nung pong pag-6 na buwan ko, na-stroke po ang mister ko. Ayun po ang aming binigay na pagsubok ng Panginoon Diyos sa aming dalawang mag-asawa. Kaya po kami po ay lahat po ng mga kasalanan namin, kaming dalawa ni Apong Boy ng mister ko, sana po patawarin kami ng Panginoon Diyos na sinasakdal po namin ang aming kasalanan, lahat po ng kasalanan namin ay binabawi po namin na sana patawarin
patawarin kami ng Panginoon Diyos. Yun lang po ang aking masasabi. Pangalawa po, yung gusto ng Panginoon Diyos, siya po yung gagawin namin, kaming dalawang mag-asawa. Ayaw po namin madaling magalit. Kailangan po iwasan natin yon para makasunod tayo sa Ama. Gusto po ng Ama, gusto na po ng Ama, muuna po sa bahay. Pasensya na po kayo, di ako marunong magtagalog. Una po sa bahay, magsama-sama, kailangan po magmamahalan. Paano pong mamahalin ng tao kung hindi mo pa mahal ang anak mo? Ayun lang po masasabi ko, bago po magwaris sa labas, sa loob mo ng bahay, doon ka magwaris. Sabi ng Panginoon. Kami po ay hirap na hirap po kami sa buhay ngayon. Pero po, nandito po kami sa bahay na Dambana. Noong po Lunes na isang Lunes, nakararan na Lunes, hirap yung kahapon. Nung po pumunta kami dito, wala po kaming pera. Sumama lang po kami sa mag-asawa, si Apo Dora, yung po may sasayad. Pero po, sabi ko sa anak ko, wala tayong pera. Sige, akong bahala, sabi niya. Yung po anak kong babaeng buntis na hindi ko kasama ngayon. Sabi po sa akin, akong bahala, Nay. Kaya pala nakahiram ng 200. Pagdating po ng bahay, pare, nakasunod namin yung pamangking kong nakasinggad. Sabi niya, saan kayo pupunta? Kay Apong Dora. Ay, kay Apong Conching. Sabi ng anak ko. Kay Apong Conching sa gagamot. Tapos pupunta sa bahay, pare, yung pamangking ko. Sumunod sa amin dito. Binigyan po ako ng 500. Ayun po, Diyos ko. Kaya kinabukasan po, meron kaming pera na naman. Ayun po ang binigay ng Panginoon sa akin. Nung isang araw na naman po, nung makalawa, ayun po yung pamangkin kong dalawa, pinadala na ko ng 1,000. Yun po, Diyos ko, sunod-sunod po. Tapos po yung pamangkin kong isa mo rin, binigyan ako ng 500, pambili ng ulam, sabi sa akin. Ayun lang po, ang akin pong may papangako sa Ama. Yun po, ako po pag mausay na po akong konti, naglalakad na. Pero po yung mister ko, hindi pa po gaano mausay. Pero po, ilang araw pa lang po kami dito, 14 na araw pa lang po kami dito. Malaki na po ang pagbabago ng aming katawan. Ayun lang po masasabi ko sa Panginoon. Maraming salamat. Ayun po. Bigla ako natawagan. Ay, salamat na. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad po ang ating mahal na kapatid kung inyo pong ninamnam na mabuti ang kanyang bahagi. Mapalad siya sapagkat sa pagtawag sa kanya ng Ama, tumugon siyang ihayag ang kadakilaan ng Ama sa kanyang buhay. Kahit po ilang araw pa lamang siya napupunta rito, pinatutundayan po ng ating Ama na walang nauna na di nahuli, walang nahuli na di mauna. Sapagkat katotohanan po, ang una pong pinagaling sa inyo kapatid ang inyong kaluluwa. Sapagkat natanggap niyong kayo'y nagkasala at humingi kayo ng kapatawaran sa ating Ama na isang kababaan na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ito po ay isang daan upang kung bakit patuloy na lumalakas ang inyong katawan lupa, na yung hindi nyo po nagagawa, ngayon nagagawa nyo na po, higit sa lahat, sa pananalig nyo at pagtuloy na paglapit sa Ama sa kabila ng inyong pinagdaraanan na kakapusan. Binibigay niya ang mga anghel na dadamay at tutulong sa inyo upang kayo'y makasadsyad. Hindi po ba napakabutit, napakadakila ng ating Panginoon na sa tuwina sa mga anak na umaasa at nagtitiwalay, buhay siyang sumasaklolo. Palakpakan po muli natin ang ating buhay na Diyos.
Ngayon naman po, tatawagan ko ang isang Kuya Kaps upang mag-alay ng awit para sa ating Ama upang patuloy na makamtan niya ang lakas ng katawan at higit ng kanyang kaluluwa. Tinatawagan ko po si Kuya Kaps Magno Guevara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat at tinawagan na naman po ako dito sa banal na dambana upang mag-alay ng awit. Awit, unahin niya, alay ko po itong awit kong ito sa ating Divine Mercy, banal na espiritu sa katawan po ng Apo na kinalugdan. At sa inyo mga kapatid, sa ating mga alagad, sa ating mga tagasunod, mga pasyente, mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid, tulungan ninyo. Mga minamahal na kapatid na mga kap. 1, 2, 3! Salamat po. Para po sa ating lahat, ang awit kong ito. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti punin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay, pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Maraming po salamat. Susunod po, inyaalay ko rin po sa ating Panginoong Diyos na sana tayong lahat ilayo tayo sa mga karamdaman, sa anumang kapahamakan. Awit pong ito ay para sa ating lahat.
alam po ninyo, ito pong awit kong ito ay dati ko pong kinakanta rito. Ay marahil natatandaan ninyo na ako po ay madalas ko pong ialay dito itong awit kong ito. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay yaon. Nagbabalik sa'yo't humihingi ng lingap. Sukatan ng puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo, ako ay susuyuin kita at mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw, Divine Mercy. Salamat. Maraming pong salamat. Dinamnam niyo po ba ang kanyang inialay na awitin? Isa lang po ang pumuko sa aking diwa na ang karamdaman mapaparam kung patuloy mong pupurihin ang pinagmula ng buhay na di mo man nakikita, may ginagawa sa bawat isa sa atin. Nawa po kahit sang salita, may makintal sa mga puso't diwa nyo na magpapalago sa inyong mga pananampalataya at buhay kabanalan. Upang sa gayon, sa pagbabata ng ating Amay, magkaroon ito ng kabuluhan sa bawat isa sa atin. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kapatid. Ngayon naman, tatawagan ko naman po ay isang may gulang na kapatid na patuloy nagbibigay ng oras sa ating panahon sa Panginoon na siya natinag kahit na po napakalalim ng kanyang pinagdaanan. Tinatawagan ko po si Nanay Casio. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po muli sa inyo. Nandito naman po ako sa inyong harapan. At bilang nagpapasalamat po ako sa aming pinagdaan ng buhay. Pero yun po ay pagsubok lamang sa amin. Lahat po na yon ay nabata naming buong pamilya. Kanya lang po ulit-ulit. Lagi pong sinasabi sa amin na bakit daw kami nakakasakit, bakit daw kami ay punta ng punta. Akala ko ba ang lahat ng nagpupunta doon ay hindi na nakakasakit? Bakit sila? Kanya po ako, kahit na may sakit, di na lang po ako lumalabas. Hindi ko po sila basta po paglabas namin sa karsada, kami na lang po ang pinag-uusapan. Lalo na po ang aking pamilya na noon
Lagi nilang sinasabi, saan sila kumuha ng kinabubuhay? Ba't sila nandoon lahat? Wala naman naghahanap buhay sa kanila. Unang-una po ang aking mga apo na anak ng aking kaps na si Steve. Andito po kasi silang lahat, isa lang po ang kanyang inaasahang naka-abroad, yung ina nila. Pero ngayon po, pinagkalooban ng ama at ang mahal na birin at lahat ngayon po ang sinasabi naman, ba't daw nakapagpagawa ng bahay, ay andito raw lahat, sino kaya raw ang nagbigay. Ang sabi ko po sa mga tao, Diyos ko, pag hindi nakapagpapagawa, ini-issue kami. Ngayon naman nakapagpagawa, saan daw kinuha? Alang-alang naman po, yun siguro ang kaloob na ng Ama. Dahil po kami lahat ay nananalig. Ako kamukha ko po. Nagkasakit ako noon. Dati nasa ospital ako. Bigilo mong pasasalamat sa mahal na Ama at sa mahal na Apo. Kundi po kami nananalig. Palagi po akong nasa ospital. Pero ngayon po, pag ako nagkasakit, takbo agad sa ospital. Pero ngayon po, kahit isang gamot, wala na po akong iniinom. Alang-ala na po kaming mag-asawa. Ang iniinom ko po noon, sa sahod ako, 6,006. 53,000 po kaming mag-asawa. Pero ngayon po, kahit saan pera, wala na. Sabi nga po nung tumitingin doktor sa akin, na kay Castro, namatay na ba yung kapatid mo? Dahil kasi po, sa puso ang sakit ko noon. Ba't di ko na siya nakikita? Di na siya nagpapacheck up. Alam po ninyo, yung isang kapatid ko na yon, kontrabida rin. Ang sabi po, may pinagpapagamutan po yun. Doon po sa Apong Kunching. Ba nadinig ko na yon? Sabi, bakit doon lang ba siya gumaling? Yung po siguro ang nasa nila, sila pong lahat na pamilya nandoon. Kanya po ako nagpapasalamat na maraming salamat sa mahal na Apo at sa Ama. At sa unang-una at sa Mama Mary, kailan lang po nagpabanyos ako. Hindi po ako makatayo, pero hindi po ako pumapanaog. I-issuein na naman po kami. Kala ko ba punta ng punta yan, bakit ngayon may sakit na naman? Kanya po ako nananahimik lang sa bahay. Ayun po. Ayan ang kaloob sa akin ng Ama. Wala po kaming ginasta. Ito, malakas na malakas po ako ngayon. Ang tapos po, ngayon, wala pa tayong aking apo na anak ng aking bunso. May birthday po siya ngayon. Inaantay lang yung kanyang ina. Biro mo po ang pasasalamat. Kasi po ngayon, nagising po kami kanina. Hanggang tuhod po itubig sa amin. Bamba, kanya po kami na atrasado lang. Yun po, naglilima sila. Maraming salamat po sa mahal na Apo. Kagabi po, dasal ako ng dasal. Dahil nabalitaan ko po, may bagyo doon sa Ilocos Sur. Sabi nung mister ko, nako, kalakas pala ka ng bagyo ron. Paano kaya yung mga bata na yon? Hindi mo ba ala ka bang nalalaan na si Apo ang kasama at ang Divine Mercy? Kanya po, nanalig kami. Kanina pong kagabi po, dumating ang aking apo. Wala naman pong naging problema sa pinuntahan nila. Ito po, salamat na marami po salamat. At di na po ako magpapatawa. Salamat. Maraming salamat po, mahal na nanay. Alam niyo po, nasilayan ko po si nanay nung talaga pong naaagnas yung kanyang buong katawan. Pati po yung mata na, loob ng mata niyan. Pero salamat sa Ama, sapagkat sinidlan po talaga siya ng tatag-tibay. Ngayon naman po, pinagdaraanan nila yung mabungang puno na pinupukol ng mga taong kulang sa kaalaman at pangunawa sa kabanalan. Mapalad po kayo sapagkat
Wika nga po ng banal na Espiritu, mapapalad yung nararanasan mo kahit katiting yung pinagdaanan ng Kristo. Sapagkat yung inyo pong ating dinadala, wala pa po sa dulo ng ating daliri, sa hirap at sakit na binata ng ating tagapagligtas. Kaya patuloy po kayong magpurit manahan, na ipanalangin mo po sila na patuloy na ginagamit ng ating Ama upang kayo higit pang mapuspos ng Espiritong Banal at patuloy na lumago ang inyong buhay sa kabanalan, anuman ang maging ugnos at bagyo, Ama pa rin po ang kasama nyo at hindi kayo pinababayaan. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kadakilaan sa ating mahal na kapatid. Ngayon po, tatawagin ko po ang isang alagad na choir upang sa tuwinang nakikita ko po at naririnig ko at minanamnam ang kanyang awitin, galak na galak po ang puso ko sapagkat sa tuwing na sinasabi niya, I love you Lord, ang sarap magpuri sa iyo. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar Mananghaya upang magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Oh, sweet divine, I love you. I love you and you love me. That's all I want to be. You love me and I love you. That's why I am so happy. Oh, sweet divine, I love you. Isang mapagpalang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Wala akong masabi. Ganun po pala ang in love sa Panginoon. Ala po akong bukang bibig kundi I love you Lord. Sapagkat sa pamamagitan po ng salitang I love you Lord, batid na po niya ang lahat-lahat. Kami na lang pong dalawa ang nakakaalam. Amen po ba? Nawa po muli sa isang munting awitin, maramdaman po natin kung paano tayo binibigyan liwanag ng ating Panginoon. Pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Conching, patuloy at patuloy niya tayong tinatanglawan, nililiwanagan ang ating kaisipan. Amen po ba? Sumintak sa dilim, buong kalangitan, nagsayat, nagningning, kumislap, uminta, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malay at matindi, hindi dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang batang dukha na
salamat po. Nawa po, kamtin natin sa bawat pagbabahagi, sa bawat pagdatal ng mga salita ng mga tumitindig sa harapan. Kamtin po natin ang liwanag na kanilang binabahagi. Muli po, isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Naramdaman niyo po ba yung para kayong ipinagheli ng Ama? Napakasarap pong makinig na ang puso ang nagpupuri sa tuwina sa Panginoon. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang isang kapatid, hindi ko po alam ang kanyang pangalan. Dito naman po ako kukuha, udyok po ng kalooban. Pwede po ba kayong magbahagi? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon lang po ako nagsalita sa harap ng maraming kapatid. Pasensya na po kayo. Alam ko lang po kasi punta ang maraming tao yung palengke. Kaya doon po ako naghahanap buhay. Kaya hindi po ako nakakapunta rito madalas dahil ako naghahanap buhay sa palengke. Ngayon po, ang masasabi ko po ay noong pong Mayo, noong pong aking manugang ay na-ospital. Mga 18 pa lang ng Mayo. Sa buwan at kalahati sa JBL, hindi ko na-o-opera. Nang ma-opera ho napakatagal, na-opera ho Sabado ng gabi. Nang mailabas po siya ay tanghali na ng Linggo. Nabiyak ho siya, nasara din. Hindi po siya na-opera lang, naisara ulit dahil puro nanaho ang nakita ng doktora. Isinara po uli, hindi siya inopera siya, pero isinara uli. Hindi po. Ang ginawa po ng doktora is nilagyan na lang ho ng instrumento sa katawan dito, binutas ito. Nilagyan na lang siya ng mga hose. Sa tulong po ng Ama, nung kinabukasan po umiiyak ako, talaga pong magdamag, hindi ako natulog. Hinagod ko lang po ng hinagod ng aking manugang, tinawag sa Divine Mercy na pag kalooban siya ng buhay, talaga pong hirap na hirap ang buhay niya. Hindi ho siya makahinga dahil namumutla sa pumuti ho ang kanyang katawan. Makalawa ho namin nakakuha ng dugo sa Red Cross, nasaksakan siya ng dugo, pumutla siya. Naging anemic. Ngayon po, awa ng Diyos, maganda na po yung aking manugang. Kapon po, nag-birthday siya, nagpasalamat. Nakalalakad na po siya, kumakanta na siya sa kuwan. Sa mga videoket, kung saan nagpupunta. Ngayon po, mapalad talaga, Ama. Hiningi po siya talaga ng tawad sa Divine Mercy. Sabi ko, Ama, patawarin mo ang aking anak. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Huwag mo po siyang pababayaan. Awa po ng Diyos ngayon, mapakaganda na, mataba po yung manugang ko, pumayat na pumayat. Ngayon po, awa ng Diyos, mataba na. Ay, napakabuti po talaga ng Divine Mercy. Ako man po, may karamdaman ako, may diabetes po ako. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa at aking gagaling kahit ano lang. Pumupunta po ako dito, talagang nananalig po sa taimtim sa kalooban ko. Na ako ay pagalingin sa aking karamdaman para ako makapaghanap buhay. Meron na po akong 35 taong naghahanap buhay sa palengke, hindi po ako humihinto. Kahit na po ako ay nahihirapan. Pero po pag kinakatulog na, wala na po yung hirap ko na yun. Kaya po ako, pag hindi nagtitinda, nagpupunta po ako rito. Pero pag ako yung magtitinda, hindi po ako nagpupunta rito, hindi ako nakapupunta rito. Pero tumatawag po ako sa amang, hindi niya ako pababayaan. Salamat po, maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po talaga ng Ama, ang hiwaga niya, basta't manalig ka, magtiwala ka, wala pong imposible sa Kanya. At kapag hindi patakda ng buhay mo, ibibigay pa rin niya ang kaparanan upang ay kagalingan, ay makamtan po. Nawa po, mahal na kapatid, patuloy po kayong lumapit sa Ama, hindi lang po dahil sa may kailangan kayo, kundi higit pong kalugod-lugod sa Ama ang paglapit sa Kanya na ikaw ay lumalapit dahil gusto mo siyang makilala, gusto mong madama ang kanyang pagkalingat, pag-ibig bilang kanyang anak. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kabutihan sa ating kapatid.
Ngayon naman po, sa tuwing ako po'y tatayo rito, hindi po maaaring hindi ko siya tawagin dahil sa tuwing nakikita ko po siya, udyok po ng kalooban bilang bahagi ng Ama sapagkat sa tuwing tatayo po siya rito, higit na liwanag, higit na pag-ibig ang kanyang ipinabahagi tulad po ng isang kapatid na si Tita Beth, kung paano po nagbibigay sila ng tanglaw sa tuwing sila tatayo rito. Nagagalak po ang puso kong tawagin sa tuwina at huwag niyong pagsawaan sapagkat sa tuwina tinuturan po ng banal na Espiritu. Ang kaisa na Espiritu, hindi ka magsasawang patuloy na iluwad ng iyong kapatid ang mga bahagi ng Ama sa kanya upang ikaw ay bahaginan ng mabuting binhi sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House upang magpahayag sa patuloy na pagpuspos ng Ama sa kanyang katauhan. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang makilala kang lubos ang iyong karunungan at ang iyong kabutihan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Tapos na po ang bagyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang nasambit ko po sa inyo? Sadya pong ganyan ang buhay ng tao, hambing po sa bagyo. Minsan, sa kapanatagan mo na okay, magalak ka, sa lahat ng pagkakataon, magalak ka dahil kasama mo ang Diyos, doon pumapasok yung pag-entra ng kalaban. Amen po ba yun? Nasuri niyo po ba yun? Para silang bagyo na kapag nasa kagandahan na ng aura mo, nasa kagandahan na ng pakiramdam mo, biglang may dumarating na hindi mo namamalaya na magaganap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang kaganapan po sa akin kailan lang. Nasabi ko nga kay Mami Beth ngayon ko naramdaman yung hilo. Samantalang 2 araw na wala akong tulog. Subalit ngayon, naramdaman ko yung hilo. Bakit po kaya? Sapagkat yun ang patunay ng Ama na sa oras ng kahinaan mo, kapag may lakas kang lumaban, may tapang kang lumaban, dahil sa mga pagdalisay, kasama mo ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita ang kabutihan ng Diyos. Mula sa pinakamaliit at pinakamalaki na magagawa ng Diyos, wala pong nalilingid sa Kanya. At yun po ang nais ko pong bigyan nyo ng pansin. Ang isang payak, at sabi nga ay mahirap na nilalang. Halimbawa, kagaya po ng aking buhay, na walang na ibang naging sandigan kundi ang Diyos. Amen po ba yun? Alam ko po na ang bawat isa ay may kaukulan na mga pinagdaraanan, hindi lang sa mga karamdaman, kundi mga suliranin na dinadala po sa ating kaisipan, sa ating kalooban, o dili kaya ay mga iba't ibang mga pangangailangan na hindi natin mawari kung paano po nating marusulbahan. Amen po ba yun? Subalit ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo mga kapatid bilang isang lingkod na sa kaparaanan po ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, sadya pong kahit sabihin mo sa sarili mo na pakiramdam mo'y matibay ka, sa oras na dumating ang uno sa buhay mo, sadya pong bilang katauhan nga na mahirap sambitin ang laging ganito, doon mararamdaman mo talaga yung pagkainip mo, kung anong gagawin ng Diyos, yung pananabik mo, kung anong kaya niyang ibigay, at higit sa lahat, yung nasususpense ka kung anong kaya niyang ibigay sa oras na yon. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. At masasambit ko po yun sa inyo. Nasabi ko nga po, kailan lang, na karampot man ang nabahagi ko kahapon sa kaganapan sa aking alaga, na ngayon ay parang walang nangyari. Para bang sa oras na yun naramdaman ko talaga na nalilirip ko na yun ay isang pagdalisay para sa akin. Kung hanggang saan po yung pagtitibay ko na panaligan ng Diyos. Subalit salamat sa Ama. Simple lang po pala, huwag mo rin biguin ng Diyos na manalig sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi kayang hulihin, hindi kayang liripin kung anong kayang gawin ng Diyos. Subalit ikaw na nagpapakatotoo, mayroon ka mang pagkainip kung anong gagawin niya, maghintay ka pa rin. At sigurado, ang ating Diyos ay maawain, siya ay mahabagin,
magagawa niya yung angkop at tama, kaukulan sa hinihingi mo na makapagdudulot din ng galak sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa akin pong buhay, sabi ko nga po kay Mami Beth, tuwing magkatabi kami at ipina-flashback sa isip ko ng Ama, yung mga pagkakataon, kung kailan ako pinakamahina, kailan ako pinakamaliit, ay lagi po niyang inire-remind sa akin yon na dapat ko pong mahalin ang buhay na siya ang paglingkuran. Amen po ba yun? Sapagkat hindi nga magaganap lahat ng yon sa dami ng pinagdaanan, sa dami na pinagdaanan, hindi yun magaganap ngayon na ako yung paglingkod sa Kanya kung hindi siya ang nangalaga sa akin. At doon ko po nasuri kung paano magmahal ang Diyos. Amen po ba yun? Na sa kaparaanan po ng pag-ibig niya, na mula pagkabata ay pinasilay na niya, subalit hindi ko ganap nakilala at hindi ko ganap naramdaman. At ngayon bilang isang lingkod, na sa kaparaanan po, na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan banal na Espiritu, talaga po palang itinakda na kailangang mapaglingkuran ko ang Diyos para sa gayon ay maunawaan ko rin na siya pala ang may-ari ng buhay ko at siya ang nangalaga sa akin mula pagkabata ko hanggang sinapupunan ng aking magulang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa aking pakiwari po at pagdinilay, ito na po yung tamang panahon na kung kailan niya ako inakay, hinirang, kailangan kong ibigay rin yung best para sa Kanya. At yung best po na yon ay hindi ko rin magagawa kung hindi niya ako gagabayan. Buhay po ba ang Diyos? Na sa palagay ko po sa aking sarili, napakarami ko pang kulang. Na kung ito sa tuwina ang sinasambit niya sa aking isip na may kulang ka pa anak, lagi po akong sumasaliksik pa ng dapat kong gawin para masyahan ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko rin po nasuri ng ating Panginoon ay sadya pong yung tinatawag na walang kondisyon kung magmahal sa tao. Amen po ba yun? Sapagkat nakita ko po kung paano yung kaukula na sabi nga, kahagabi lang po, katext ko po yung aking kapatid sa probinsya na dinaanan din po ng bagyo. At sabi po niya, Manang, sabi niya, sa Visayas po kasi ako, Manang, sabi niya, ipagdasal mo po kami at napakalakas po yung bagyo na dumaan. Alam niyo po, wala akong sinagot sa kapatid ko. Sabi ko, ano magiging silbi ng aking panalangin na ibibigay ko sa Diyos kung kayong may katawan ay hindi mananalangin? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibinalik ko po sa kanila, sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya kayang suhulan. Amen po ba yun? At minsan naman, may mga pagkakataon na sabi nga, minsan yung masama, na bakit sasambitin ng tao na pinakikinggan din ng Diyos? May kaparaanan din po kasi ang Diyos na doon sa kaparaanan na gagawin niya, doon sa isang masama, na binigyan po na niyang kaukulan, halimbawa, biyaya po na espiritual o anuman, para naman siya magbago. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat po may dahilan. Amen po ba? Kaya sa pagkakataong ito po, sabi ko nga po sa Panginoon, talaga po, magtatapat ako sa inyo. Sabi ko po talaga kanina sa Kanya nung dumulog ako, Ama, sa tuwing ako'y gusto mong dalisayin sa paraan mo, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo kapag nararamdaman mo sa puso kong naiinip ako. At habang nararamdaman mo medyo naiinip ako, lalo mo naman ako binibitin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Andun po yung kaukulan na parang ang tagal niyang ibigay. Samantalang ikaw na naghihintay, gustong-gusto mo nang makita kung ano yung kaya niyang gawin. Kaya hindi mo talaga kayang liripin at utusan ng Diyos. Amen? Kaya doon sa pagkakataon na yun, sabi ko sa Kanya, napakarami na rin pagkakataon na pinahintulutan mo na dalisayin ako sa ganitong kaparaanan. Nasalamat sa Ama. Sabi nga ni Mami Beth kahapon, Mother, inisip ko kung hindi ka papasok. Pero ang lakas ng udyok sa isip ko na papasok yun. Kahapon po, totoo po, pumasok po ako sapagkat ayoko pong sa ganung paraan lang at simple ay hindi ko mapagbigyan ng Diyos. Amen po ba yun? Sa madaling salita po, sabi ko po sa Panginoon kanina, yamang pinalaya mo kaming dalawa, binigyan mo ako ng kagalakan, kung paano mo siyang pinagaling na para lang walang naganap, hambing sa bagyo na umusad ng ilang araw at ngayon ay tapos na, nasilayan ko ng liwanag. Ama, may hihilingin po ako sa inyo. Pwede po ba? Huwag niyo nang uulitin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat naroon po yung mixed emotion po ang mararamdaman ninyo sa oras na, halimbawa, pinagkatiwala lang sa'yo. Tapos ikaw nangangalaga, may magaganap.
Mahirap po yun, yung ikaw ang pinagkatiwala lang sa'yo. Mas madali para sa akin kung sarili ko yun. Amen po ba yun? Sapagkat kung sarili mo, maaari mong ilaban kung ano yung dapat magawa. Subalit yung lagak lang sa'yo, mahirap. Kaya sabi ko, Ama, nawa po, huwag niyo na pong uulitin na pahintulutan na ako ay gapiin ni kalaban. Alam ko po na pinahintulot nyo lang pong gapiin ako sa ganung paraan. Subalit salamat at nakita ko po yung pagsaklolo nyo sa akin. Inorganize mo ang isip ko, ang lakas ng katawan ko, na sa loob ng 2 araw, di ko man makikita yung maipikit ang aking mata. Subalit ngayon, nararamdaman ko na po yung hilo. Subalit, balanse pa rin ang Ama. Amen po ba yun? Tingnan nyo po, kung kailan kayo mahina na pinalalakas kayo, nakakalaban kayo. At kung kailan naman na wala kayong problema at nararamdaman medyo humihina ka, kailangan masigit siguro na hanapin natin ng Diyos sapagkat alam po natin, yung lakas na yon na wala tayong problema, kailangan siya naman ang harapin natin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakasarap po sapagkat ang pakiwari ko po sa puso ko sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na araw-araw ay nag-uulat ng kanyang mga aral at ang mga kapatid na mga kasamahan, mga kaps, mga alagad at maging kayo po, parang kaharap na lang po natin ang Panginoon. Amen po ba yun? Hindi kagaya po nung unang panahon na hindi pa natin siya kilala, nangangapa po tayo sa hangin kung nasaan siya. Amen? Ngayon po, malinaw na malinaw po sa tubig na iniinom ang katotohanan na ang Diyos na buhay ay gumagamit ng tao, nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang espiritu at sa bawat araw po, hindi po siya nawawalay. Kaya sa bawat pagpikit ng iyong mata, nararamdaman mo ang pagsaklolo niya sapagkat dumaan lang sa isip mo, dumampi sa puso mo, yung gusto mo, isang iglap pagmulat ng mata mo, eto na pala. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, at isa pa, ito pa po, ang hiwaga pong naganap sa akin kahapon. Sino po yung kahapon? Nung nagbabasa po ako doon, nasabi ni Mami Bet, doon po ako magbasa. Katotohanan po, sabi ko po sa inyo, nagbablard po yung mata ko. Hindi po ako nakakabasa ng diretso. Subalit salamat sa Ama, nung sinasambit na po yung sinasambit ng mahal na Apo, hindi ko po yung nadidiretso na basahin ng diretso. At habang nakapikit po ako na sinasambit ko po yun, nakikita ko po yung dalawang mukha. Mukha ni Apo Kunching na nakasutana at mukha ni Divine Mercy nakasutana. Boy po ba ang Diyos? Totoo po yun. Hanggang nung kalahatian na naramdaman ko na talaga pong para akong makati yung lalamunan ko, iniisip ko, sabi ko, mapuputol ang pagbasa. Subalit dakila ang ating Panginoon sapagkat sasaklolohan kanya. Hindi po nabanggit ni kapatid na Tere na Mami, kapag medyo nag-blur dyan, hahawakan nyo lang. Ang nasambit lang po niya sa akin, kapag tapos na po yung isa, itutulak nyo lang pong paganyan. Alam niyo po, nung nakita ko po nagbablur, sapagkat hindi ko pa natatapos, para na siyang nawawala. May bumulong po sa akin, pindutin mo ng dahan-dahan at magsisinag daw po, iilaw. Kaya po, ginaganon ko lang po ng kamay. Kaya po pala, para magkaroon ng ilaw. Buhay mo ba ang Diyos? Anong naisituran po ng ating Panginoon? Ganon po, nadidimlan ka ba? Palagay mo ba sa sarili mo, hindi mo kaya? Nariyan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu, lagi po siyang sumasaklolo. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at ng kapangyarihan ng Ama at ng Kristo na pinag-isa sa Espiritu Santo, ginamit si Apo Kunching upang tayong lahat ay ulatan, ukol sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Kaya sa panahon po ngayon, sabihin natin sa unang buhay, alam niyo po, dati kapag nakakaramdam ako ng bagyo na ganyan, dahil sa probinsya po, tabing dagat lang po kami, parang sa Ilocos po. At ang nakaharang lang sa dagat ay seawall. Ngayon yung seawall po, mababa po yan. Kapag rumaragasa ang malaking alon, malayo pala, makikita na po yung pag-wave. Pumapasok po yun sa silong ng bahay namin. Ng mga panahon po na yon. At takot na po ako, tumatago na po yan ako sa ilalim ng lamesa. Subalit salamat sa Ama, ngayon po, sa panahon ng Espiritu, dahil kilala mo na may Diyos na mga ngalaga sa iyo, alam niyo po, wala nang takot, walang sindak, kundi ariin mo lang sa sarili mo na ang Diyos ay panaligan, ang Diyos ay pagtiwalaan, upang pinakapayak man ang buhay ng pinagmulan, sa iyong kapayakan, mayroon sa iyong nagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganyan po ang ating Panginoon, na sabi ko nga po sa inyo sa bawat araw, sa simpleng buhay at payak, nararamdaman ko ang paglingap ng Diyos. Hindi na kailangan
kailangan na ibigay pa niya yung karangyaan sa yung material. Hindi naman kailangan na makita mo pang nakatira ka sa kaharian na hambing dito sa lupa, yung marangyang pamamahay, maging multimillionaire ka, hindi na kailangan po yun. Mararamdaman niyo po ang paglingap ng Diyos kahit pinakamaliit ang pinagmulan mong tao. Amen po ba yun? Kahit pinakapayak ang pinagmulan mong buhay. Sapagkat sa pinakapayak na ito, na pinasili ng ating Panginoon, sadyang mararamdaman niyo po kung paano siyang lumingap. At alam niyo po ba, pag ganito na po ang naramdaman ninyo, sabi nga ng banal na Espiritu, kapag nararamdaman niyo sa katawan niyo na pinaghaharian kayo ng Diyos, bawat oras, bawat araw, natutup din mo sa buhay mo, mararamdaman mo talaga, katabi mo lang siya, na maaaring mag-udyok sa'yo, anak, masama yan, huwag mong gawin. May magsasabi na sa'yo, anak, tama yan, gawin mo. Subalit ang pinakamahalaga roon, hindi man natin nakikita, hindi man natin nahahawakan, subalit may tinig kang maririnig kapag ang katapatan sa Diyos ay ilalagak mo mula sa simula hanggang magpakailan pa man, siya ang mangangalaga, siya ang magmamahal. Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo, siya ang tunay na magulang nating lahat. Pinahintulutan lang na tayo masilang sa mundo sa pamamagitan ng mga magulang natin bilang tao. Subalit ang tunay na magulang, siya ang kalahat-lahatan na makapagbibigay sa atin ng tapat at wagas na pag-ibig. At siya lang din ang kalahat-lahatan na makapagbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya kung paano sa oras na ito, ay pinahintulutan niyang paglingkuran ko siya sa kaparaanan na gumamit siya ng tao sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Ama, lagi ko pong hinihiling sa Kanya, naway patuloy mo akong pagharian upang sa karampot kong sa iyo maiaalay, ikaw ay maggalak at magdulot sa iyo ng ganap na pagmamahal. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa isang makabuluhan at puspos na espiritong pagbabahagi. May napulot po ba kayo sa ating Mother Marisa? Alam niyo po, ang pumukaw sa akin doon sa pagninilay ko po yung ano man ang kaganapan sa buhay ng bawat isa. Huwag kang magtanong. Huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag mong itataas ang sarili mo kung hindi pinahihintulutan ng ating Ama ang bawat kaganapan, maging ito'y karamdaman o pasanin sa buhay upang ipadama sa iyo ang pag-ibig, upang ikaw ay lumapit sa Kanya at magtiwala ka. Siya'y buhay, nasa tabi mo, kasama mo, hindi ka pababayaan at hindi ka iniiwan. Subalit tao, tumanggap ka, maging malambot at mababat tapat ka sa Kanya upang tuwiran mong madama mula sa pinakamaliit na paglingap hanggang sa pinakamalaganap na paglingap ay iyong matanggap mula sa Kanyang kabutihan. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa Kanyang kahiwagaan at patuloy na pagbabahagi sa ating Mother of the House. Mayroon po palang isang kapatid na anak ng tagasunod na nagbabahagi. Isang maligayang kaarawan sa iyo, mahal na kapatid. At bilang pagbabalik pasalamat niya sa binigyan siya muli ng dagdag na gulang ng ating Ama, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katauhan ni Angelo Lansangan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kala ko po di na po ako mababati. Nakakahiya po kasi. Ako po, taus-pusong pasasalamat po ang ibinibigay ko po sa dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaisa po ang mahal na ina at sa aming mahal na Apong Kunching, sa lahat ng alagad. Maraming salamat sa choir. Sa lahat ng tagasunod, maraming salamat po sa pagbati niyo po sa akin bilang sa aking kaarawan. Salamat po na bilang ako po'y 14 anyos pa lamang, sa edad ko pong ito, salamat po na dito po ako nakapagdiwang po ng aking kaarawan.
sa dambana pa pong banal ng ating mahal na Apo Conching. Sa tulong po ni Divine Mercy. Saka, meron lang po akong, meron po ako napagnilayan po. Nung ako po'y nakapagluto po isang beses ng sibuyas. Napagnilayan ko po ang isang sibuyas. Ang sibuyas po pala, habang po ito'y hinihiwa ng isang tao, di ba po naiiyak po tayo. Maari po itong ihambing po sa tao ang sibuyas. Maari po pala sapagkat ang manakanakaman pong tao po ay minaranasan pong pagsubok sa buhay na halos mapaiyak na po sila sa tindi ng pagsubok. Ngunit, nandyan po ang Ama na tumutulong sa atin. Ngunit, di ba nga po ang sibuyas po, ginigisa po. Pag po nakapaggisa po, di pwedeng igisa po ang isang lulutuin na mantika lamang po, wala pong sibuyas at bawang. Isa po siyang recados. At ang tagapagluto po ay ang ating Ama na tumutulong po sa atin na kumbaga dinarang po tayo sa apoy upang mas lalo pong tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos, upang mas lalo luminam po ang buhay po sa ating magandang kinabukasan. Nagabay po ng Espiritong Banal. At di ba po, ang sibuyas po S. Tapos yung English po niya, onion. Di ba, salamat. Kaya po, basta taos puso po ang nagpapasalamat sa dakilang Ama na muli, galak po ang puso ko na dito po ako nakapagdiwang ng aking kaarawan. Sapagkat, lahat po kasi ng tao masaya po dito eh. Maraming salamat po at salamat po sa aking mga pamilya na sumusuporta po sa akin, sa aking mga magulang, sa lahat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At sa lahat po na nagsipagbahagi, maraming po salamat sa inyong pagtugon sa panawagan ng Ama upang ihayag ang kanyang kadakilaan sa inyong buhay. Nawa po, naging handa kayo upang makipagtipan sa ating Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ang lahat po ay magsitayo at ating awitin ang panalangin tinuro ng ating Ama.